Please subscribe. Master John. 281 hanggang 300. Congratulations, sabi ni John. Ang pag-unlad ng paglilinang ni Mason ay nahinto sa loob ng 6 na taon at ang kanyang tunay na enerhiya ay naipon sa isang tiyak na antas. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya naabot ang mas mataas na antas ay dahil sa pagbara sa kanyang panloob na sirkulasyon. Sa tulong ni John, ang naipon na totoong enerhiya ay sumabog na dinala ang antas ng paglilinang ni Mason sa intermediate innate state. Salamat sa iyong tulong, Mr. Walker. Napaluhod muli si Mason ng may paggalang. Naisip niya na papayuhan siya ni John sa loob ng isang panahon at hindi inaasahan na maabot ang anumang bagay kaysa sa initial innate state. Sa kanyang pagkataranta, tumagal lamang si John ng ilang minuto upang tulungan si Mason sa pag-akyat ng 2 antas. Ang gayong talento ay hindi narinig at hindi lamang nagpapasalamat si Mason, lalong lumaki ang kanyang paghanga kay John. Wala lang. Huwag kang pawisan, wika ni John na bahagyang nakaramdam ng pait. Nalampasan niya mismo ang initial innate state at hindi niya inaasahan na babangon si Mason sa intermediate state sa isang kisap mata. Ang magkaroon ng isang taong mas mahina kaysa sa kanya na nahihigitin siya sa kanyang tulong ay napuno si John ng kakaiba, mapait na pakiramdam. Mr. Walker, habang buhay na akong nasa utang mo. Magtatrabaho ako para sa iyo kung gusto mo ako. Hayaan mo akong suklian ang pabor. Ano man ang iyong mga utos, dadalhin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Taos-pusong sabi ni Mason. Tumulong si John sa paglilinang ni Mason, na karaniwang ginagawa ng isang guro sa kanyang mga alagad. Gayunpaman, dahil nag-aatubili si John na kunin si Mason bilang kanyang alagad, mas gusto ni Mason na maging kanyang subordinate sa halip. Ayos lang. Magkaibigan na lang tayo. Hindi naman talaga ganoon kalaki ang pabor. Naramdaman ni John ang sinseridad sa tono ni Mason at hinangaan niya si Mason sa pagiging mapagpasalamat at matuwid na tao. Mr. Walker, alam ko na ako ay masyadong pangkaraniwan upang magtrabaho para sa iyo, ngunit mayroon akong mga koneksyon at kung kailangan mo ng isang bagay sa hinaharap, maaari akong magpatakbo ng mga utos para sa iyo upang maiwasan ang ilang mga problema, sabi ni Mason. Oo naman. Naalala ni John ang pagliligtas kay Cynthia ilang araw na ang nakalipas. Kahit na wala siyang ideya kung sino ang mga taong humahabol kay Cynthia, nang makita kung paano niya sinira ang kanilang plano, makatuwiran lamang na isipin na maghihiganti sila. Ang isang subordinate sa intermediate innate state tulad ni Mason ay magpapatunay na magiging kapaki-pakinabang sa isang lugar sa ibaba. Daan. Malaki. Tuwang-tuwa si Mason. Ipinalagay niya na si John ay isang tao sa kaharian ng isang Supreme Master at kung isa sa alang-alang kung gaano kabata si John, maliwanag ang kanyang kinabukasan at ang sinuman ay mapalad na may ugnay ang kanilang mga sarili sa gayong may kakayahan. Binata. Mason, iwan mo sa akin ang iyong kontak. Gawin mo lahat ng gusto mo simula ngayon. Tatawagan kita kung may kailangan ako sa iyo, sabi ni John. Oo naman. Iniwan ng dalawa ang isa't isa kasama ang kanilang mga kontak at masayang lumingon si Mason para umalis. Samantala, sa study room ng Sullivan Mansion. Nakatayo sina Brody at Marilyn sa harap ng isang lalaki sa edad na 50. Ang lalaking naglabas ng makapangyarihang aura ay ang ama ni Brody at ang chairman ng Sullivan Enterprises, si Samuel Sullivan. Brody, anong nangyari? Bakit isinara ang mga tindahan ng kosmetiko sa ilalim natin? Bilang taong namamahala sa mga tindahan ng chain, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. 282. Ipinatong ni Samuel ang kanyang mga palad sa desk na may madilim na ekspresyon. Dad, niloko ako ng isang brat na nagngangalang John Walker. Nag-ulat siya sa weak group at naging sanhi ng pagkawala nito sa aming kumpanya, ipinaliwanag ni Brody ang sitwasyon. Alam niyang isa lamang walang magawang ulila si John at hindi niya inakala na magkakaroon siya ng impluwensya para utusan si Jensen, kaya naisip na lamang ni Brody na ang ginawa niyang pagtataas ng mga presyo ng mga produkto ay ikinagalit ng weak group at ginagawa lamang ni Jensen ang ipinag-uutos ng tungkulin. Sino si John Walker? Walang beef ang Sullivan Enterprises sa kanya, kaya bakit niya kami isusumbong? Tanong ni Samuel. Siya ang dating asawa ni Marilyn at may sama ng loob siya sa akin. Maingat na sabi ni Brody. Ang dating asawa ni Marilyn.
Hindi nakapagtataka. Sinabi ko sa iyo ng paulit-ulit na magpakasal sa isang banal at inosenteng babae. Hindi ka nakikinig at hinanap ang iyong sarili na isang babaeng may asawa. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng atake sa puso? Ungol ni Samuel habang nakatitig kay Marilyn sa panghahamak at pandidiri. Ang pamilya Manson ay halos hindi katugma para sa pamilyang Sullivan sa mga tuntunin ng katayuan sa pananalapi. Bukod pa riyan, si Marilyn ay kasal na noon at hindi karapat-dapat nakapareha para kay Brody. Kung hindi siya buntis sa anak ni Brody, hindi papayag si Samuel sa kanilang kasal. Namutla si Marilyn habang nakagat sa ibabang labi na walang salita. Naisip niya na ang pagpapakasal sa pamilyang Sullivan ay nangangahulugan na masisiyahan siya sa mas magandang buhay. Bagamat tila perpekto ang lahat sa kanyang imahinasyon, tinamaan siya ng katotohanan sa huli. Dahil halos hindi magkapareho ang antas ng kapangyarihan at katayuan ng dalawang pamilya, minamaliit siya sa pamilyang Sullivan na walang karapatang magsalita, halos katulad ng pagtrato kay John noong nanatili si John sa pamilya Manson. Dahan-daang naunawaan ni Marilyn kung ano ang naramdaman ni John noong panahong iyon at iniisip kung ito ba ang paraan ng mga Diyos para parusahan siya. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Milyon-milyon ang gastos ni John sa aming kumpanya. Pabayaan na ba natin ito? Tanong ni Brody. Naiinis siya kay John at desperado siyang makawala kay John. Gayunpaman, natakot siya kay John para sa kanyang lakas at hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na tawirin si John pagkatapos mabaigo sa bawat oras. Siyempre hindi. Mata sa mata. Babayaran ko siya para sa gastos natin ng milyon-milyon. Sabi ni Samuel. Kahit na ang mga tindahan ng kosmetiko ay hindi ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita, hindi maaaring tiisin ni Samuel ang mga aksyon ni John dahil nagdeklara siya ng digmaan laban sa pamilya Sullivan. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa nangyari, ang mga Sullivans ay magiging katatawanan ng lahat ng Palanan City. Tatay, si John ay maaaring walang tao, ngunit siya ay talagang sanay na manlalaban. Kinuha ko si Mason ng malaking bayad para harapin si John, pero kahit si Mason ay natalo. Kung gusto nating maghiganti, kailangan nating planuhin ito ng mabuti, nag-aalalang sabi ni Brody. Ang mga alaala kung paano natalo ni John si Mason sa isang sipa ay nagdulot pa rin ng panginginig sa kanyang gulugod. Lalaki lang si Mason. Dati siya ang pinakamalakas na tao na nakilala ng sinuman, ngunit iyon ay ilang taon na ang nakalipas. Sa ngayon, maraming lalaki dyan na mas malakas kaysa sa kanya. Lalaki pa rin si John Walker at hanggat nagbabayad kami ng malaki, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng isang tao na magtuturo sa kanya ng leksyon. Ngumisi ng masama si Samuel. Hindi ako sigurado. 283. Nag-aalala si Brody, nakaramdam ng trauma mula sa mga nakaraang pagtatagpo niya kay John. Relax, ako na ang bahala dito at magiging maayos ang lahat. Minsan, hindi karahasan ang solusyon at kailangan mong maging matalino tungkol dito. Itinuro ni Samuel ang kanyang ulo. Maging matalino tungkol dito. Naguguluhang ulit ni Brody. Lahat ng tao ay may kani-kanyang kahinaan. Kapag nahanap na natin siya, kayanan niya ang pinakadakilang manlalaban na nabubuhay at hindi pa rin ito makakatulong sa kanya. Sabi ni Samuel. Nagningning ang mga mata ni Brody habang tuwang-tuwa siyang humajejek. Nakuha ko. Maaaring ulila na siya, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng bagong kasintahan. Kailangan lang nating puntiryahin ang kanyang kasintahan at tiyak na ang kanyang kamatayan. Ate, boy. Humagalpak ng tawa si Samuel. Tay, sa tingin ko ay may higit pa kay John kaysa sa naiisip mo. Nagawa niyang ibalik ang weak group laban sa amin ng madali at nagtataglay ng higit sa tao na lakas. Hindi siya katulad ng dati at nag-aalala ako na baka magkaroon pa siya ng mga panloloko. Sa tingin ko, hayaan na lang natin ito bago natin siya galitin. Sabi ni Marilyn. Nag-aalangan. Sa wakas ay nagkaroon siya ng kailanawan pagkatapos ng nangyari. Naunawaan niya na iniligtas lamang sila ni John alang-alang sa kanyang yumaong lolo at kung maglalakas loob silang hamanin siya muli, baka hindi na sila muling kawan ni John. Napakalaking panganib na dapat gawin at mas gugustuhin niyang tumuon sa pagbuo ng isang mas magandang buhay kasama si Brody kaysa sa muling pukawin si John. Siya ay isang walang kapangyarihan na basura. Anong mga trick ang posibleng gawin niya sa kanyang manggas?
Tumigil ka sa pagsasalita na parang natatakot kami sa kanya. Frustrated na sabi ni Brody. Pero, bago pa matapos si Marilyn ay pinutol na siya ni Brody, shot 8. Ang tatay ko ang namumuno kaya pupunta na kami. Magtagumpay. Sige. Nang makita kung gaano determinado sina Samuel at Brody, bumaantong hininga si Marilyn at nagpasyang manatiling tahimik. Matapos magpaalam kay Janice, sumakay si John sa kanyang motor pabalik sa mansyon sa Dragon Bay Villas. Pawis na pawis siya matapos ang isang masayang araw at nagmamadaling umakyat sa hagdan para maligo. Pagkapasok niya, isang figure ang bumungad sa kanya. Mahaba, kulot na buhok na may kaakit-akit na kurbo at makinis na balat. Kumulo ang dugo niya sa nakita at agad niyang pinitik ang ilong niya para pigilan ang pagdudugo niya. Ilang saglit na natigilan ang nasa loob bago tumahimik at napasigaw habang sinisipa si John sa dibdib. Bomb! Nagulat na lang, pinalipad palabas ng banyo si John. Anong nangyayari? Nakatulala siyang nag-isip. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas ang isang magandang dalaga sa paligid ng 70 na walang iba kundi nakatapis ng tuwalya. Nanlaki ang mga mata niya sa galit at namula sa kahihiyan. May sakit ka. Halimaw ka. Pervert. Papatayin kita. Itinaas niya ang kanyang binti at naglunsad ng isa pang alon ng pag-atake kay John. Gulat na gumapang si John palayo. 284. Sino ka? Si John ay tumakbo sa paligid ng silid sa pinaka-discomfited na paraan na posible. Ako. Iyong. Pinakamasama. Bangungot. Napangiwi ang dalaga sa galit. Napagtanto na hindi niya maabutin si John, kinuha niya ang anumang malapit sa kanya at inihagis ito sa kanya. Ang silid ay naging isang gulo sa isang kisap mata. Hindi nagtagal ay nakuha ng mga ingay ang atensyon ni Stacy, na nasa itaas. Malamang na lumabas siya sa shower at bumaba na nakasuot ng masikip na silk gown na may basang buhok na parang sirena na kakadating lang sa dalampasigan. Luisa, John, anong ginagawa ninyong dalawa? Laking gulat niya nang makita ang silid sa estado nito. Pinsan Stacy. Ibinagsak ng dalaga ang sarili sa mga bisig ni Stacy. Si Pinsan. Stacy, pinsan mo ito. Nagulat at napahanga si John at the same time. Hindi nakapagtataka na kasing ganda ng isang diwata ang dalaga. Tila, ang kagandahan ay tumakbo sa pamilya ni Stacy. Oo. Hayaan mong ipakilala kita. Pinsan ko ito, si Luisa Green. Luisa, ito si John. Pakilala ni Stacy sa dalawa na may maamong ngiti. John. Siya na lang dapat ang tawagin na Lord. Pinandilatan ni Luisa si John. Bastos. Natarante si Stacy. Anong nangyayari, Luisa? Anong nangyari? Siya, binubuli niya ako, naiiyak na bulong ni Luisa. Binubuli ka niya. Seryoso. Magpapasalamat ako sa mga Diyos kung hindi ka nang aapi ng iba. Sino sa lupa ang maglalakas loob na ay bully ka? Lumipat ang mga mata ni Stacy sa pagitan ng 2 taong nasa harap niya, bago bumaling upang tingnan ang gulo sa lupa. Ang lolo at tiyahin ni Stacy ay ang kanyang pinakamalapit na pamilya kaya kilala niya ang kanyang pinsan, si Luisa, tulad ng likod ng kanyang kamay. Si Luisa ay ang maliit na demonyo ng pamilya na may hindi mabilang na mga paraan ng kalokohan sa iba, at walang sinuman ang nang-ahas na tumawid sa kanya. Sa kabilang banda, naging gentleman si John sa ngayon at hindi niya kayang mangbuli ng walang dahilan, kaya kahit sandali ay hindi naniwala si Stacy na ibubuli niya si Luisa. Ako, si Luisa ay hindi nakapagsalita. Bilang isang ginang, hindi niya napigil ang ilarawan ang nangyari, lalo na't hindi sinasadya ni John na makita siyang hubot-hubad, kaya ipapahiya na lamang niya ang sarili sa pag-uusap tungkol dito. Sige. Kung sino man ang nangbuli kung sino. Dito na magtatapos. Sabi ni Stacy, bago napansin ang mahaba at patas na mga binti ni Luisa na nakalabas sa ilalim ng tuwalya. Napakunot noo siya at sinabing, babae ka, kaya hindi ka dapat tumakbo ng walang iba kundi nakatapis lang ng tuwalya. Bilasan mo sa kwarto mo at magpalat ka. Alright. Nilunok ni Luisa ang kanyang pride at pinandilatan si John, bago galit na bumalik sa kanyang silid. Alam na siya ang may kasalanan, sinimulan ni John na linisin ang kalat sa lupa pagkaalis niya. Stacy, bakit nandito ang pinsan mo? Tanong niya.
Oh, pumasok siya sa Palanan University at magsisimula ang paaralan bukas. Ipinadala siya ng aking tiyahin dito upang manatili sa panahon. Kabanata 284. Her time in college and asked for my help to take care of her, paliwanag ni Stacy. Maya-maya lang ay bumalik si Luisa na bihis na bihis. Stacy, sino ang lalaking ito? Bakit siya nasa bahay mo? Tinapunan niya ng frustrated na tingin si John, hinamak siya sa una nilang pagkikita. 285. Sekretarya ko siya at dito siya nakatira sa ngayon, paliwanag ni Stacy. Dito siya nakatira. Boyfriend mo ba siya? Opisyal na ba kayong dalawa na magkasama? Nagulat si Luisa at pinagmasdan si John pataas at pababa, wala siyang makitang espesyal tungkol sa kanya na maaaring makapagpahanga sa isang kagandahan. Parang Stacy. Anong pinagsasasabi mo? Magkaibigan lang kami. Tumahimik ka. Namula si Stacy. Talaga. Hindi ako naniniwala sa isang salita niyan. Naghihinalang sabi ni Luisa. Isang beses niligtas ni John ang buhay ko at dahil wala siyang matutuluyan, sinabi ko sa kanya na maaari siyang manatili dito sa ngayon, sabi ni Stacy. Nakita ko. Bastos, bakit hindi ka pa umaalis hanggang ngayon? Sinusundan mo ba ang pinsan ko? Matiim na tinitigan ni Luisa si John. Nadurog ang puso ni John, ngunit hindi niya aminin na gusto niya si Stacy, kaya ngumiti siya at sinabing, Lod ang pangalan ko, hindi Lod. Kahit ano. Lud pa rin ang tawag ko sayo. Isang maalay na lalaki na humahabol sa aking pinsan. Ngumuso si Luisa. Alam niya na ang kanyang pinsan ay napakaganda at kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya, kaya hindi magiging exception si John maliban kung hindi siya lalaki. Nahiya, namula si Stacy at sinabing, sige. Itigil mo yan. Seryoso ako. Huwag kang mag-alala, narito ako ngayon. Kung may subok ang lalaking ito, bubugbugin ko siya. Sabi ni Luisa habang winawagayway ang kamao sa ere. Hindi ko na kaya. Babalik na ako sa itaas para magpahinga. Sabi ni Stacy, bago umalis. Mas alam ni John kaysa makipagtalo kay Luisa at bumalik din sa kanyang silid. Kinaumagahan pagkatapos ng almusal, sinabi ni Stacy, John, kailangan ni Luisa na pumunta sa campus para makapasok, ngunit may kailangan akong gawin, kaya maaari mo ba siyang ipadala sa paaralan para sa akin? Oo naman. Tumanggo si John. Stacy, kaya ko nang mag-isa. Hindi ko siya kailangan sumama. Protesta ni Luisa. Hindi. Ito ang iyong unang araw sa paaralan at magkakaroon ng maraming mga mag-aaral doon. Ayokong pumunta ka mag-isa. Sasamahan ka ni John. Desididong sabi ni Stacy. Sa pakiramdam ng pagkatalo, atubili itong tinanggap ni Luisa. Pagkaalis ni Stacy, dinala ni John si Luisa sa garahe ng oras na para pumunta. Umalis ka na, Luisa. Ipapadala kita sa school sakay ng motor. Sumakay na siya sa motor niya. Nakilala agad ni Luisa ang motor na sinasakyan niya. Birthday gift iyon ng kanyang ina kay Stacy at hindi siya makapaniwala na ibibigay ito ni Stacy kay John. Lalaki ka. Hindi ka ba nahihiya na nakasakay ka sa isang motor na ginawa para sa mga babae, sa halip na magmaneho ng kotse? Ano, ginagawa mo ba itong dahilan para mapalapit sa akin? Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at pinagmasdan si John na maingat na para bang tumitingin siya sa isang baluktot. Lalaki. Makitid ang backseat ng motor at kung uupo siya ay kailangan niyang idiin ang katawan niya kay John at ang iniisip lang ay naiinis siya. Pero wala akong lisensya, ungol ni John. 286. Nakaramdam siya ng awkward. Akala ko wala kang silbi, pero mas masahol ka pa sa inaakala ko. Inilibot ni Luisa ang kanyang mga mata. Buti na lang at kakakuha ko lang ng lisensya noong summer vacation, hindi katulad mo. Buong pagmamalaki niyang itinaas baba niya ang pinto ng kotse sa tabi niya at pumasok sa loob. Namula si John, bahagyang naalis sa pamamagitan ng kakaibang ugali ni Luisa. Gayunpaman, dahil ipinagkatiwala ni Stacy ang kanyang pinsan sa kanya, kailangan niyang sumunod at atubili na pumasok sa kotse. Sa Palanan University, maagang dumating sina John at Luisa, ngunit tumagal pa rin ng ilang oras para makumplito nila ang lahat ng kinakailangang pamamaraan para sa pagpasok.
Nakatagpo ni Luisa ang dalawa sa kanyang mga keskwela sa high school na nakapasok din sa Palanan University. Parehong kabataang babae ang kanyang mga keskwela. Ang isa sa kanila ay tinawag na Annie Holt, isang babaeng may mas mataas na katamtamang hitsura, ngunit matangkad, slim ang pangangatawan na pinupuri ng mga nakaistilong pananamit, kaya maaaring isipin na siya ay nagmula sa medyo mayamang pamilya. Ang isa naman ay nagngangalang Lacey Paul ay napakaganda, ngunit tila nagmula sa isang pamilyang hindi sapat. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang nakapusod at kahit na ang kanyang damit ay mukhang medyo pagod dahil sa paglalaba, siya ay mukhang inosente at nakakapreskong pangkalahatan. Ang tatlo ay nasa parehong high school at nakaramdam ng labis na kagalakan sa pagharap sa isa't isa, kaya agad silang napunta sa mainit na talakayan. Luisa, sino ito? Sumulyap si Annie kay John na nagtataka. Oh, ito ay Lud. Isang utusan sa aking pinsan. Tinapunan ni Luisa si John ng tingin ng paghamak. Malapit nang atakihin sa puso si John dahil sa pagkakalarawan nito sa kanya. Bagamat tila lohikal para kay Luisa na ituring na isang utusan ang sekretarya ni Stacy, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkairita dito. Sino ang tatawag sa kanilang sarili na Lud? Nakakailang pangalan yan. Parehong natigilan sina Lacey at Annie at maniniwala sa sinabi ni Luisa. Ang pangalan ko ay John, hindi Lud. Nagbibiro siya. Ngumiti ng mapait si John at nagpaliwanag. Nagkakilala ang dalawa at nagsimulang humajejek. Hello, John. My name is Annie, Luisa's high schoolmate, confident na pakilala ni Annie sa sarili. My name is Lacey. Mahinang ungol ni Lacey na may pamumula sa mukha. Gabi na ngayon. Hindi pa ba kayo kumakain pagkatapos ng pagtakbo buong umaga, tama ba? Halika, bibilhan kita girls. Tanghalian, nakangiting sabi ni John. Kahit na hindi niya gusto si Luisa, pinsan pa rin siya ni Stacy at kailangan niyang alagaan si Luisa sa abot ng kanyang makakaya sa halip na magtanim ng sama ng loob sa kanya. Kalimutan ang tanghalian. Ayoko nito. Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Bahagyang natigilan, nagtanong siya, ano ang gusto mo, kung gayon? May oras tayo at wala nang ibang gagawin mamaya, mag-bar tayo. Hindi pa ako nakakapunta sa bar kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para tingnan ito. Isang bar. Hindi pwede. Doon ang mga matatanda ay naghahanap ng libangan. Mag-aaral kayong tatlo at hindi kayo makakapunta sa ganoong lugar. Agad naman siyang tumutol. Hindi rin siya nakapunta sa isang bar dati, ngunit batay sa mga palabas sa telebisyon at mga nobela, ang mga bar at club ay puno ng iba't ibang uri ng tao at hindi niya maaaring payagan si Luisa na pumunta sa isa. 287. Bumpkin ka. Nasa edad na tayong lahat, kaya bakit hindi tayo pumunta? Buong pagmamalaking itinuwid ni Losa ang kanyang likod. Noong bata pa siya, binabantayan siya ng kanyang mga magulang at hindi siya makakapunta sa isang bar, ngunit kamakailan lamang ay napalaya siya mula sa kanilang mga pagpigil at katatapos lang magdiwang ng kanyang 18 kaarawan. Para sa isang mapaglarong tulad ni Luisa, determinado siyang pumunta sa isang bar dahil sa curiosity. Oo, technically adults na kami ngayon. Nangangati rin si Annie na pumunta. Parehong nagmula sina Annie at Luisa sa mayayamang pamilya at mas malamang na humanap ng kaguluhan. Huwag na lang. Delikado ang mga lugar na iyon. Huwag na tayo. Bulong ni Lacey. Ano ang dapat ikatakot? Ito ay isang sibilisadong lipunan. Ang isang bar ay isang katulad na bagay sa isang karaoke club. Lacey, huwag kang mag-alala. Ito ang treat ko. Magsaya tayo. Sabi ni Luisa, bago niya hinawakan sa braso ang mga kaibigan at inakay sila palabas ng campus. Hindi. Hindi ka pwedeng pumunta sa bar. Tumayo si John para hamarang sa kanilang daraanan. Lumayo ka na. Lumayo ka sa daraanan ko. Pwede tayong pumunta kahit saan natin gusto. Kung ayaw mong sumama, sumakay ka ng taxi at mag-isa kang umuwi. Sinaman siya ng tingin ni Luisa. Hindi niya gusto si John sa simula at nagsimulang makaramdam ng inis sa kanya dahil sa pagpigil nito sa kanyang gusto. Pero, natahimik si John at dahil hindi siya kasama ni Luisa, wala siyang karapatan na makialam sa mga pagpipilian nito. I guess sasama ako, then. Nakompromiso siya.
Kasama niya, hindi sila dapat nasa anumang panganib. Ang Blue Moon Bar ay isang marangyang bar at kahit na hindi gabi, marami pa rin ang mga customer sa loob dahil ito ay matatagpuan sa isang abalang lugar malapit sa Palanan University. Pagpasok pa lang ni John at ng iba pa ay sinalubong agad sila ng nakakabinging musikang tumutugtog sa nakakaengganyong sound system. May mga light projection at isang bonggang bar na mukhang nasa isang music festival. Ang bar ay hindi kapani-paniwalang maluwang na may higit sa 2,000 talampakang kwadrado. Sa gitna ng bar ay isang napakalaking entablado ang nakatayong 3 babaeng mga awit na naka-reveal ang mga damit. Sila ay kumanta at sumayaw, itinulak ang hype sa hangin sa tuktok. May mga kabataan na sumasayaw kasama ang musika sa kanilang puso, nilalaman sa paligid ng entablado. Si John at ang iba ay nagtungo sa bar at agad na nakuha ng grupo ang atensyon ng ibang mga customer. Anong kagandahan? Mukhang mabait ang tatlo. Oo, lalo na yung nasa gitna. Ang ganda niya parang fallen angel. Hindi rin masama yung dalawa. Ang isa ay mukhang inosente at ang isa naman ay may magandang katawan. Nagtataka ako kung sino ang lalaking iyon. Maswerte siyang pumunta sa isang bar kasama ang 3 magagandang babae. Ang mga tao ay nabighani sa sopistikadong kagandahan ni Luisa na koga ng kay Stacy at Cynthia, na 2 sa pinakamagandang babae sa Palanan City. Ang isang kagandahang tulad niyan ay isang pambihirang hiyas. 288. Marami ang tumitig kay John sa selos. Hindi pinansin ni John ang mga tao at umorder ng mga inumin na may mild alcohol content at ilang prutas. Si Luisa at ang 2 pa ay mga estudyante lamang at walang ugali sa pag-inom. Nagpunta lang sila sa bar dahil sa curiosity, kaya hindi na nila pinagtatalunan ang napili niyang inumin. Maya-maya lang ay nag-vibrate ang phone ni John. Inilabas niya iyon at nakita ang pangalan ni Cynthia sa screen. Dahil masyadong malakas ang musika sa loob ng bar, hindi niya nasagot ang tawag sa loob. Ipinaalam ni John sa 3 babaeng katabi niya, bago lumabas para sagutin ang tawag. Pagkaalis niya, agad na tinitigan ng ibang mga customer ang 3 na parang mga biktima. Isang matangkad at matipunong lalaki na nasa early 20s ang nagmadaling lumapit na may hawak na baso ng cocktail. Hello, mga babae. Masaya ba akong maging kaibigan ka? Sabi ng binata at binigyan sila ng nakakaakit ng ngiti. Nang makitang tila hindi siya masamang tao, nag-alinlangan si Luisa, bago tumango. Oo naman. Talaga. Tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ang binata, hindi inaasahan na makakatanggap ng tugon mula sa pinakamagandang babae sa kanilang 3. Tuwang-tuwa siyang nagpakilala. Ang pangalan ko ay Joseph Winter. Ako ang young master ng Golden Eagle School of Martial Art. Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Luisa. Teka, ang pamilya mo ay nagpapatakbo ng isang martial arts school. Ibig sabihin, isa kang mahusay na manlalaban, tama ba? Nagulat at naintriga si Luisa sa katotohanan na siya ang young master ng isang martial arts school. Siyempre. Nag-aral na ako ng martial arts mula sa murang edad at alam ko na ang hindi mabilang na uri ng martial arts tulad ng likod ng aking kamay. Hindi ko intensyon na magmayabang, ngunit wala pa akong nakilalang sino mang maaaring manalo laban sa akin sa mga taong kasing edad ko. Napangiti si Joseph at itinaas ang kanyang manggas upang ipakita ang kanyang mga kalamnan. Ang isang martial arts school ay karaniwang nag-aaral ng malawak na spectrum ng martial arts. Ang Golden Eagle ay nagsanay ng karate, taekwondo at iba pang tradisyonal na anyo ng martial arts, kaya ang mga miyembro nito ay lahat ay sanay sa panlabas. Kapangyarihan. Si Joseph ay sinanay sa loob ng maraming taon at madaling talunin ang 10 tao sa kanyang sarili. Ang kanyang gwapong hitsura at matipunong pangangatawan ay nagbigay sa kanya ng isang kalamangan sa mga lugar tulad ng mga bar at club, kaya siya ay naging kasama ang hindi mabilang na mga babae at maging ang ilang mga babaeng may asawa. Wow! Nakakabilib. Noon pa man ay mahilig ako sa martial arts at hinahangaan ko ang mga martial artist. Kapag free ka, pwede mo ba akong turuan? Nagningning ang mga mata ni Luisa. Kung si Joseph ay walang karibal sa kanyang pangkat ng edad, ito ay nangangahulugan lamang na siya ay napakalakas at maaaring maging isang bihirang talento. Oo naman. Walang problema. Bigyan mo lang ako ng number mo at mabibigyan kita ng private lessons.
Si Joseph ay nasa buwan, hindi inaasahan na si Luisa ay madaling pumasok sa kanyang bitag. Sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataong makasama itong mag-isa, tiwala siyang mahuhulog ang ulo nito sa kanya. Sa lahat ng babae na meron siya. Nakasama, lahat sila ay mga ordinaryong dilag, at hindi niya nakilala ang tunay na kagandahan hanggang sa nakita niya si Luisa. Kung may pagkakataon siyang alipinin siya, handa siyang gawin ang lahat. Ang aking numero ay. Bago niya maibigay ang kanyang numero, bumalik si John mula sa tawag. Nang makita niya ang isang kakaibang lalaki na nakikipag-usap kay Luisa, nagulat si John at agad na tumayo sa pagitan nila, habang nakatitig kay Joseph. Sino ka? Umalis ka. 289. Bastos, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Joseph ang bago kong kaibigan at martial arts ang pinag-uusapan. Umalis ka sa daan. Napaungol si Luisa sa inis at tinulak si John, ngunit hindi niya nagawang itulak siya sa isang tabi. Hindi pwede. Luisa, isang tingin at kahit sino ay masasabing masama siyang tao. Huwag magpaloko. Sabi ni John. Sino ang tinatawag mong masamang tao? Galit na galit si Joseph, ngunit nasabi niya na si John ay kakilala ni Luisa, kaya kinalma niya ang sarili at nagtanong, Luisa, sino ito? Sino siya para sa'yo? Nako, katulong lang siya sa pinsan ko. Not worthy of our time, ngumuso si Luisa sa pang-aalipusta. Isang utusan lang ha. Ngumisi si Joseph at ikinaway ang kamao. Brat, binabalaan kita. Umalis ka na baka bugbugin kita. As if kaya mo. Ngumisi si John. Bilang isang taong lumalagpas sa initial innate state, wala siyang takot sa mga katulad ni Joseph. How dare you? Galit na galit, itinaas ni Joseph ang kanyang braso, sabik na turuan si John ng leksyon habang ipinakita ang kanyang lakas sa harap ni Luisa. Nakangiting umupo si Luisa. Noon pa man ay nag-e-enjoy siya sa kaguluhan at dahil hindi niya gusto si John, desperado na rin siya na bugbugin ni Joseph si John. Maya-maya lang, dumating sa bar ang isang grupo ng mga kabataang lalaki sa Mohawk. Ricky, tingnan mo. Mukhang mainit ang sisiw na iyon. Nakita ng isa sa mga lalaki si Luisa. Lumingon ang lalaking tinawag na Ricky at agad na natigilan. Agad siyang lumapit at sinipat si Luisa pataas at pababa. Hi, babe. Hayaan mong bilhan kita ng inumin at kilalanin natin ang isa't isa. Oo. Kayong dalawa din. Let's be friends. Tinutukan ng ibang lalaki sina Annie at Lacey. Halatang halata na sila ay mga tog at parehong napaatras si Annie at Lacey sa takot. Scram! Napaungol si Luisa sa malamig na ekspresyon. Handa siyang makipag-usap kay Joseph dahil lang sa young master ito ng isang martial arts school, ngunit ang mga premyong nauna sa kanya ay malinaw na walang ibig sabihin, kaya hindi siya nag-abala sa pagiging mabait. Wench, dapat ipagmalaki mo na gusto kang kaibiganin ni Ricky. Alamin ang iyong lugar. Sa galit, ang mga tulisan ay umungal ng marahas sa pagtatangkang takutin ang tatlo. Nagdilim ang ekspresyon ni John sa mga sinabi nila at akmang sasabak na sa aksyon, nang bugbugin siya ni Joseph. Dito. Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Luisa that way? May death wish ka ba? Nagmamalaki si Joseph. Ang lahat ng mga dalagang nagdurusa ay nagmamahal sa isang bayani at dahil ang tatlong babae ay nasa panganib, si Joseph ay hindi papakawalan. Nang pagkakataong iligtas sila. Bukod kay Luisa, maganda rin si Lacey at ang ganda ng figure ni Annie. Kung mahusay siyang gumanap sa harap ng tatlong magagandang dalaga, maaaring makuha niya ang lahat ng kanilang mga puso at gawin silang lahat sa kanya. 209 na po ang pag-iisip pa lang ay naging emosyonal na siya. Nang makitang pilit na sinisikap ni Joseph na manguna, nagpa siya si John na huwag gumawa ng anuman. Inilagay niya si Luisa at ang iba pang mga babae sa likod niya, at atras para hindi sila masaktan. Saan ka ba nanggaling? Gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Ricky habang sinulyapan ang mga nasasakupan. Agad nilang pinalibutan si Joseph. Hindi nag-aksaya ng oras si Joseph, nagkusa ng sinipa niya si Ricky sa dibdib. Pinalipad si Ricky sa bar counter sa likod niya. Ang mga bote ng alak ay nahulog sa lupa. How dare you hit Ricky? Mga kapatid, pagsamahin natin ang lalaking ito. Galit na sigaw ng isa sa mga nasasakupan, na sinisingil ng iba kay Ricky ng mabangis.
Gumapang si Ricky mula sa lupa sa isang kalunos-lunos na paraan, hindi kapani-paniwalang galit na galit habang kinuha niya ang isang basag na bote mula sa tabi niya at muling sumama sa labanan. Bang bang bang! Si Ricky ay isang mahusay na panlabas na martial artist, kaya walang paraan ang mga random na taunt na iyon ay magiging isang tugma para sa kanya. Para siyang tigre sa gitna ng mga tupa habang sinusuntok at sinisipa ang mga ito, tila walang kapantay. Saglit lang, nasa lupa na ang mga tauhan ni Ricky. Sa sandaling iyon, naakit na ng kaguluhan ang iba pang mga bisita sa paligid. Marami sa kanila ang nakatayo sa paligid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Wow! Ang lakas niya! Ang gwapong iyon ay nakikipag-away sa 5 iba mag-isa. Hindi ba't kamangha-mangha? Tama, hindi lang siya gwapo, kundi manly din. Kapag kasama mo siya, talagang ligtas ka. Ilan sa mga babaeng bisita ang kumikinang sa kanilang mga mata, lubos na nabihag sa kabayanihan ni Ricky. Maging ang grupo ni Luisa ay nakatingin kay Ricky ay napaka-favorable na ekspresyon. Ramdam ang hitsura ng paghanga mula sa lahat, tiniyak ni Ricky na maglagay ng isang palabas. Itinaas niya ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang dibdib, mukhang kahanga-hanga sa abot ng kanyang makakaya. Mabilis siyang natuon ng atensyon ng lahat. Sino ang gumagawa ng eksena sa Blue Moon Bar? How dare you? Biglang isang malamig na sigaw ang narinig. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo na suit na mukhang nasa edad 40 anyos na ang lumakad na may malamig na ekspresyon. May kasama siyang mahigit 10 matipunong lalaki. Si Mr. White ng Blue Moon Bar. May palabas tayo ngayon. Nakilala ng ilan sa mga regular sa bar ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at mabilis silang gumawa ng landas para sa lalaki. Ang isang bar na kasing high-end ng Blue Moon Bar ay karaniwang may taong may kasanayang tumitingin sa venue. Ang mga taong iyon ay karaniwang masasamang tao sa underworld. Si Mr. White ang pangalawang in command ng Blue Moon Bar. Siya ay medyo sikat sa underworld, at isang mahusay na manlalaban. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki sa isa sa mga guard na may madilim na ekspresyon sa mukha. Mr. White, ito ang nangyari. Isang maikling pagkukwento ng nangyari ang ibinigay. Mr. White, tayo talaga ang may kasalanan. Hindi namin sinusubukang magdulot ng anumang gulo. Yung brat na yun ang unang umatake, siya ang may kasalanan. Turo ni Ricky kay Joseph na may takot sa mukha. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagtatrabaho sa underworld, at narinig nila ang pangalan ni White noon. Alam nila na si White ay hindi isang taong kaya nilang i-provoke. Lahat sila ay nagsimulang manginig sa ilalim ng panggigipit na nagmumula kay White, at dali-dali nilang itinulak ang sisi kay Joseph. Siyempre, iyon din ang katotohanan. Siguradong si Joseph ang unang sumalakay, kaya hindi sila nagsisinungaling. Tama, inatake ko muna sila. Nagdudulot sila ng gulo sa mga kaibigan ko, at gusto ko lang silang turuan ng leksyon para sa kapakanan ng mga kaibigan ko. 271. Napangisi si Joseph. Nagpunta siya sa maraming bar at club at iyon ang unang pagbisita niya sa Blue Moon Bar, kaya hindi niya narinig si Mr. White. Gayunpaman, ipinakita lang niya ang kanyang lakas sa harap ng lahat at nasa hype ng excitement, kaya wala siyang pakialam kahit na marinig niya ang tungkol kay Mr. White. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula. May mga rules ang bar na ito. Dahil hindi mo sinasadya, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka sa sarili mo, humingi ng tawad, at doblehin ang mga pagkalugi, at pakakawalan kita. Kapag tumanggi ka, sasagutin ko ang katawan mo. Pumili ka. Malamig na sabi ni Mr. White. Mr. White, handa kaming humingi ng tawad at magbayad. Nakahinga ng maluwag si Ricky. Siya at ang kanyang mga tauhan ay lumuhad at binayaran ang mga pagkalugi. Ngayon, ikaw na. Nilinggan ni Mr. White si Joseph. Tumayo si Joseph para kay Luisa, kaya itinuring niya ang grupo bilang mga kasabwat ni Joseph. Maaari kong bayaran ang isang bahagi ng mga pagkalugi, ngunit doble ang halaga ay hindi makatwiran. Hanggang sa pagluhod ko para humingi ng tawad, hindi iyon mangyayari. Pagmamalaki ni Joseph. Mabuti. Napakahusay. Sira ang paa nito, kung gayon. Mabangis na ungol ni Mr. White. Bakit kailangan nating sumunod? Huwag mo lang isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang mayroon kang numero.
Maaaring ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako ay hindi. Ngumuso si Joseph. Madali niyang talunin hanggang sa mga tao. Kaya wala siyang pakialam kahit isang dosenang manlalaban ang kanyang kaharap. Joseph, tama na. Sila ay hindi makatwiran. Isa kang sanay na manlalaban. Turuan mo lang sila ng lesson N. Hindi na kailangang katakutin sila. Tumawag si Luisa na parang excited sa lahat ng drama. Dahil nasa sabik si Joseph sa papuri na natanggap niya mula kay Luisa, mas nakaramdam ng tiwala si Joseph. Mamatay. Galit na galit, inilunsad ni Mr. White ang kanyang kamao sa bilis ng kidlat. Nasa advanced acquired state siya. Sino ang nakakaalam na ang talento ay makikita sa isang bar? Bulong ni John sa kanyang sarili, nagulat siya nang maramdaman niya ang daloy ng totoong enerhiya mula kay Mr. White. Gawin mo, Joseph. Talunin ang matandang iyon. Ikinaway ni Luisa ang mga kamao sa tuwa na para bang siya ang lumalaban. Tiwala, nailigin ni Joseph ang pag-atake at sinipa ang leeg ni Mr. White. Alamin ang iyong lugar. Bumantong hininga si Mr. White bago pinalipad si Joseph gamit ang reverse kick. Bomb! Kasunod ng malakas na ingay, noontog si Joseph sa bar sa likod nila at agad na umagos ang dugo mula sa mga sugat niya. Ano, napanganga si Luisa. Ang iba pang mga customer, kabilang si Joseph mismo, ay lahat ay nagulat. Walang sino man sa kanila ang umasa na ang makapangyarihang Joseph ay matatalo sa loob ng isang galaw. Ito ay malayo sa kanilang pangunawa. Shitty. Dito ko naisip na ganoon kalakas ang batang iyon, kaya tiningnan lang niya ang bahagi. Oo. Hindi man lang siya makatanggap ng isang hampas kay Mr. White. Ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hamanin si Mr. 272? Dahil sa pagkadismaya sa pagganap ni Joseph, ang mga tao ay sumabog sa isang mainit na talakayan. Akala ko skilled fighter siya. Paano siya matatalo pagkatapos ng isang galaw lang? Natigilan si Luisa. Naisip niya na si Joseph ay isang bihirang talento, na pagtanto lamang niya na siya ay nagyayabang sa lahat ng panahon. Damn it! Siya ay isang sinungaling. Muntik na akong mahulog dito. Galit na ungol niya, ang paghanga niya kay Joseph ay nawala ng walang bakas. Nang maisip niya kung paano siya naloko, nakaramdam siya ng pagkadismaya na gusto niyang sipin si Joseph sa mukha. Sabi ko wag kang magpapaloko, ayaw mo lang makinig. Siya ay sinanay lamang sa panlabas na kapangyarihan, kaya hindi siya katugma sa isang dalubhasa sa panloob na kapangyarihan. Paano siya naging martial artist? Ngumuso si John. Ng mga lalaki. Magsalita ka na parang mas magaling ka. Kung ikaw iyon, dinurog ka ng matandang iyon na parang langaw. Napatingin si Luisa kay John ng masama. Sa isip niya, ikinategorya niya sina Joseph at John sa iisang grupo. Nawala si Joseph sa mga mapanuksong komento na itinuro sa kanya, labis na nagnanais na maitago niya ang kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling labanan kanina, napagtanto niya na si Mr. White ay isang aktwal na martial artist, na higit pa makapangyarihan kaysa sa kanya. Kung siya ay patuloy na lalaban, siya ay magdaranas ng mas malala na pinsala. Pumunta ka. Baliin ang kanyang binti at itapon siya rito. Malamig na utos ni Mr. White. Dalawa sa mga tauhan ni Mr. White ang humawak ng bakal at walang awa na humarap kay Joseph. Hindi. Sa takot, binitawan ni Joseph ang kanyang pagmamataas at nagmakaawa, Mr. White. Nagkamali ako. Handa akong humingi ng paumanhin at magbayad ng 2 beses para sa mga pagkalugi ng bar na ito. Dapat ay ginawa mo na ito ng tama sa simula pa sa halip na magdusa sa ganitong paraan. Ngumuso si Mr. White bago iwinagayway ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na ang kanyang mga tauhan. Hindi na naglakas loob na magantala pa, napaluhod si Joseph. Og. Hindi lang siya sinungaling, duwag din siya. Nakakahiya. Napatingin si Luisa kay Joseph. Paghamak. Si Joseph ay mayabang sa simula, ngunit natakot kaagad sa harap ng isang mas makapangyarihan. Wala siyang kinaiinisan kundi isang duwag. Kayong apat din. Ibinoling ni Mr. White ang atensyon kay John, Luisa, at sa dalawa pa. Wala itong kinalaman sa amin. Annie, Lacey, alis na tayo. Hindi natakot, hinawakan ni Luisa ang mga kamay ng kanyang mga kaibigan tumalikod para umalis.
Tungkol naman kay John, wala siyang pakialam kung siya ay mabugbog hanggang mamatay. Gusto mong umalis. Hindi yun madali. Ngumisi si Mr. White at muling nagwagayway ng kamay. Dumagsa ang isang dosenang mandirigma at pinalibutan ang grupo. Si Annie at Lacey ay hindi pa nasa ganoong sitwasyon. Kanina at takot na takot. Nagdilim ang ekspresyon ni John at pinagtanggol ang tatlo pa. Mr. White, tama ba? Biktima lang tayo at hindi tayo ang gumawa ng gulo. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra para sa iyo na sisihin ito sa amin nang hindi tinitingnan ito? Paano kung sobra na? Hindi ka pwedeng pumalakpak sa isang kamay lang. Biktima man o hindi, ikaw ay nakatali sa mga patakaran ng bar na ito gayunpaman. 273. Lumuhod ka, o mabali ang isa mong paa. Pumili ka. Malamig na babala ni Mr. White. Galit na galit, sumagot si John, at kung tumanggi ako. Bastos, ikaw, nabigla si Luisa. Hindi niya inaasahan na tatayo si John sa harap ng isang tulad ni Mr. White sa kabila ng nakikita niyang pagkatalo ni Joseph at sa halip ay humanga siya. Mabuti. Napakahusay. Tumawa si Mr. White, Brat, seeing how courageous you are, I'll give you another chance. Ang mga magagandang babaeng ito ay bata pa, kaya nakakahiya na mabali ang kanilang mga paa. Paano ito? Kumuha ng isa para sa koponan. Babuliin ko ang dalawa mong paa at tatawagin natin itong isang araw. Oo naman. Mas malugod kang gagawin kung kaya mo. Mahinahong sabi ni John. Bastos, nakigulo ka ba? Natigilan si Luisa, hindi makapaniwala sa narinig. Dahil sa nangyari sa banyo noong nakaraang gabi, sobrang bastos niya kay John. Hindi lang hindi nagtanim ng sama ng loob si John sa kanya, kundi inaako rin niya ang lahat ng responsibilidad sa ganitong delikadong sitwasyon. Sa kabila ng unang impresyon niya kay John, naantig siya. Hindi ako nakikialam. Huwag kang mag-alala. Walang magagawa sa akin ang mga hamak na ito. Inaliw siya ni John. Nabulabog ang kaguluhan sa kanyang sinabi. Tinawag ng brat na iyon si Mr. White na isang hamak. May death wish ba siya o ano? Oo. Pati yung isa na nagyayabang all along natalo. Ano ang nagbibigay ng kumpiyansa sa isang ito? Buntong hininga. Napakaraming idiot sa paligid ngayon. Pinag-aralan ng karamihan si John na para bang siya ay isang hanggal na hindi maiiwasang magdusa ng parehong kapalaran tulad ni Joseph. Natural, iba si Joseph. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Mr. White at pinahiyan niya ang kanyang sarili sa huli. Sa kabilang banda, nasaksihan na ni John ang lakas ni Mr. White at naging tanga siya para hamanin siya. Brat, siguradong matapang ka. Kung gusto mong mamatay ng matindi, hahayaan kita. Go! Baliin ang kanyang mga paa at itapon sa labas. Galit na umuungal si Mr. White. Agad na kumilos ang dalawang mandirigma na malapit sa John. Bomb! Bomb! Gumalaw si John sa hindi kapani-pani walang bilis at sinipa ang dalawa sa lupa. Samantala, dumagsa ang iba pang mga manlalaban at sa halip na utras, si John ay sumugod sa karamihan, naglulunsad ng suntok ng suntok. Di nagtagal, 12 ng mga mandirigma ang lahat ay tumatangi sa lupa. Nalaglag ang lahat ng mga panga dahil walang inaasahan na ganoon kalakas si John sa kabila ng kanyang slim figure. Gayunpaman, hindi pa rin nila akalain na mananalo si John laban kay Mr. White matapos masaksihan ang nangyari kay Joseph. Kung si Joseph ay matalo sa loob ng isang galaw, si John ay magduruso lang. Mariing ipinikit ni Mr. White ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang kumilos, brat. Kaya ikaw ay sanay sa panlabas na kapangyarihan. Ito ay isang kahihiyan, bagaman. Gaano ka man sinanay sa panlabas na kapangyarihan, hindi ka katugma sa akin. Ngumisi siya bago tumakbo patungo kay John gamit ang isang kamay na parang kuko ng agila, na itinuro ito sa dibdib ni John. 274. Hindi niya naramdaman ang anumang daloy ng totoong enerhiya mula kay John kanina at natukoy na si John ay isang mandirigma lamang na may hawak na panlabas na kapangyarihan tulad ni Joseph. Dahil hindi man lang martial artist si John, bilang isang lalaki sa advanced acquired state, wala si Mr. White. Sa takot. Bastos, ingat. Namutla at sumigaw si Luisa, sumang-ayon sa iba na hindi mabubuhay si John. Ang pag-atake ni Mr. White dahil hindi makatotohanan ang pag-aakalang kaya niya.
Gusto naman ni Joseph na maranasan ni John ang kapareho niyang kapalaran para hindi lang siya ang nagpahiya sa sarili. How dare you act all suprap with these little tricks? Ngumisi si John at tumayo, halos mukhang takot na makagalaw. Tulad ng pagtitiyak ng iba sa kanyang pagkatalo, hinarang ni John ang pag-atake ni Mr. White gamit ang isang kamay, habang nakakuyom ang kanyang kamao sa kabilang kamay at hinampas si Mr. White sa dibdib. Paf! Si Mr. White ay nagdere ng dugo at lumipad na parang sirang saranggola, na buong lakas na humahampas sa entablado sa likuran niya. Ano? Nagulat ang lahat, pati sina Luisa at Joseph. Walang inaasahan na matatapos ang laban kay Mr. White. Pagkatalo sa halip na kay John. Silang lahat ay saksi sa kapangyarihan ni Mr. White, na madaling natalo si Joseph, na nangangahulugan na siya ay higit na kakilakilabot kumpara kay Joseph. Ngunit ang isang makapangyarihang tao sa kanyang antas ay natalo ni John. Napunta lamang ito upang patunayan kung gaano kakilakilabot at kapanghamak ang kapangyarihan ni John. Bastos, ikaw, ang galing mo. Kahanga-hanga iyon. Napayakap si Luisa kay John sa tuwa, tumatalon sa tuwa. Palagi niyang pinangarap na maging isang pangunahing tauhang babae at mahilig sa anumang bagay na may kaugnayan sa martial arts. Napuno ng pagkabigla at paghanga ang puso niya nang masaksihan ang napakalakas na lakas ni John. Anong lalaki? Napaisip si Joseph sa sarili. Napagtanto niya na mali ang paghusga niya kay John, dahil mas makapangyarihan si John kaysa sa kanya. Hindi niya maiwasang matuwa na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalaban si John kanina sa kanilang hidwaan, kung hindi ay nabugbog si John nang hindi man lang ginalaw ang isang daliri. Paano? Paano ito posible? Pinunasan ni Mr. White ang dugo sa kanyang labi at pilit na tumayo. Kawalang paniwala. Kung matatalo siya ni John sa isang galaw lang, ibig sabihin ay nasa innate state na si John. Hindi niya alam na si John ay isang martial artist at naisip na siya ay sanay lamang sa panlabas na kapangyarihan. Ang panlabas na kapangyarihan ay halos hindi umabot sa ibabaw ng malawak na kaalaman sa panloob na enerhiya, kaya mahirap paniwalaan na maaabot ni John ang innate state sa pamamagitan ng external power training. Walang imposible. Pwede na ba tayo? Sabi ni John. Huwag mong hayaang lumampas ito sa iyong ulo, brat. May sasabihin ako sa iyo. Ang amo nitong Blue Moon Bar ay Master Shelton, kilala bilang ang pababang tigre ng apat na tigre. Naabot na niya ang intermediate innate estado. Hinding-hindi kanya bibitawan sa paggawa ng gulo dito. Mabangis na sabi ni Mr. White. Natuwa ang mga manunood sa kanyang sinabi. 275. Ang apat na tigre ay kilala bilang mga boss ng lungsod na ito sa loob ng maraming taon. Walang sino man ang kayang tumawid sa kanila. Ang brat na ito ay nakuha ang kanyang sarili sa problema sa Descending Tiger. Kahit kaya niyang lumaban, hindi siya makakaligtas sa isang ito. Kapag ang pababang tigre ay nakarating dito, siya ay papatayin. Napabuntong hininga ang karamihan at napalingon kay John na may simpatiya. Pinag-aralan ni Mr. White si John na may malamig at mapang-asar na ngiti. Mula sa kung ano ang naramdaman niya, nakarating lang si John sa innate state at matatalo ni Master Shelton si John ng madali dahil sa kanyang antas ng intermediate innate state. Ang intermediate innate state. Ungol ni John, bahagyang napapikit. Kahit na nalampasan niya ang initial innate state, malayo pa rin siya sa pag-abot sa intermediate innate state at kung haharapin ang isang tao sa ganoong antas, wala siyang pagkakataong manalo. Luisa, alis na tayo. Mabilis na hinawakan ni John ang kamay ni Luisa, desperado siyang umalis bago ang pababang tigre. Dumating. Nagdulot ka ng kaguluhan sa teritoryo ko at umaasang aalis ka lang. Hindi yun madali. Nakarinig sila ng buntong hininga at pumasok ang isang makapangyarihang lalaki, kasunod ang isang grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng itim. Ito ang pababang tigre. Huminga ang mga tao at nagbukas ng landas, natakot sa kanyang makapangyarihang presensya. Master Shelton, salamat sa Diyos at nandito ka. Ang batang ito ay nagdudulot ng gulo dito. Masyado akong incompetent para talunin siya. Mangyaring turuan siya ng isang leksyon at gumawa ng isang halimbawa mula sa kanya. Sa sobrang kagalakan, itinapon ni Mr. White ang sarili kay Master Shelton. Sino ba ang nang-ahas na manggulo dito? How dare you?
Galit na napalingon si Master Shelton sa direksyon kung saan itinuro ni Mr. White at nakita niya kaagad si John. Tapos na. Galit na galit si Master Shelton. Patay na ang batang iyon. Brat, anong ginagawa mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka iligtas ka ni Master Shelton. Ang ilan sa mga customer ay nanood ng drama ng may katuwaan, habang ang iba ay nagpaalala kay John. Pagsuko. Ang sitwasyon ay lumaki hanggang ngayon, kaya paano makakatulong ang pagluhod? Huli na. Nanunuya si Joseph. Nabiktima lang siya ng kakayahan ni Mr. White at kung ganito kalakas si Mr. White, mas magiging mabigat ang kanyang superior. Kahit na isang bihasang manlalaban si John, hindi niya posibleng kalabanan ang isang tulad ni Master Shelton kaya hindi mahirap isipin kung paano ito haantong kay John. Natuwa si Joseph na mabilis siyang humingi ng tawad kanina, kung hindi, naranasan niya ang parehong kapalaran. John. Mason. Ikaw ba yan? Napanganga si John sabay kitang-kita sa mukha ng lalaki. Never in his wildest dream. Na ang kasumpa-sumpa na descending tiger ay magiging kanyang bagong natagpuang subordinate mula noong nakaraang araw. Nagulat si Mason sa pagkaunawa na ang kanyang half-master na si John ang nagdulot ng gulo sa Blue Moon Bar. Agad siyang napaluhod at magalang na binati si John. Mr. Walker, hindi ko alam na pupunta ka rito. Dapat ako mismo ang nag-welcome sa'yo. Ikinalulungkot ko ito. 276. Inakala nilang lahat na walang magagawa si John kundi ang lumuhad at humingi ng tawad sa sandaling dumating ang pababang tigre. Ang hindi nila inaasahang makita ay ang pababang tigre, si Master Shelton, lumuhod. Sa halip, anong nangyayari? Nawala na ba sa isip ang pababang tigre? Lahat ay nag-isip habang ang katahimikan ay bumalot sa karamihan, nagbabarihan ng kakaibang tingin habang nakanganga. Master Shelton, ano ang ginagawa mo? This brat, hindi makapaniwalang ungol ni Mr. White. Agad naman siyang pinutol ni Mason. How dare you? Bumangon siya at sinampal sa mukha si Mr. White. Kilala mo ba kung sino ito? Siya si Mr. Walker. How dare you call him a brat? Lumuhad at humingi ng tawad. Humingi ng tawad kay Mr. Walker. Nang maramdaman kung gaano galit si Mason, nanginginig si Mr. White at lumuhad. Mr. Walker, pasensya na. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Natigilan ng mga tao habang iniisip nila sa kanilang sarili, sino itong batang ito para takutin ang pababang tigre ng ganoong kalawak. Hindi ka panipaniwala. Natural, kinilig din si Luisa sa kaibuturan. Naisip niya na si John ay isang sekretarya lamang na nagtatrabaho para sa kanyang pinsan at tinatrato niya ito na parang isang utusan, ngunit nalaman niya na siya ay isang bihasang martial artist na humihingi ng paggalang sa isang taong kilala bilang descending tiger. Sa sandaling ito, siya ay nasa bingit ng pagdududa sa kanyang sariling halaga sa buhay. Hindi pinansin ni Mason ang karamihan at magalang na lumapit kay John. Ginoo. Walker, hindi alam ng mga tauhan ko ang tungkol sa iyo at nasaktan ka nila. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko sa kanila at isaalang-alang na tapos na. Ayos lang. Misunderstanding lang. Wala naman kasing grabe. Baka bumangon kayong lahat, mahinahong sabi ni John. Salamat, Mr. Walker. Nakahinga ng maluwag, si Mr. White ay tumayo na kinakabahan, ang kanyang damit ay basang-basa na sa pawis. Siya ay nanatiling nalilito, gayunpaman, kung sino si John upang utos ang gayong paggalang mula kay Mason. Ang iba ay nagtataka rin. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga mandirigma na nakasuot ng itim ay sumugod sa bar na balisang pumasok. Master Shelton, masamang balita. Isang grupo ng mga tao ang dinala ni Xander dito at sa tingin ko ay hindi maganda ang ibig nilang sabihin. Ano? Ang Flying Tiger, nandito si Xander. Nagdilim ang ekspresyon ni Mason. Si Xander ay kilala bilang isa sa 4 na tigre at si Mason ay may sama ng loob sa kanya noon. Si Xander mismo ang nagtipo ng ilang martial artist at nasugatan si Mason 6 na taon na ang nakalilipas at ang hidwaan sa pagitan ng dalawa ay lumaki lamang mula noon. Dapat may malicious intention si Xander para magpakita siya ng hindi imbitado. Guys, kunin ang iyong mga armas at sumunod sa akin sa labas. Utos ni Mason, bago maalala si John at lumingon sa kanya ng may pagmamakaawa.
Mr. Walker, si Xander ay naging kaaway ko sa loob ng maraming taon at nakarating na siya sa intermediate innate state. Ka-level ko siya, pero kahapon lang ako nakarating baka hindi ko siya matalo. Kung maaari, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Oo naman. Saglit na nag-alinlangan si John, bago tumango. 277. Napansin niya na ito ay isang personal na sama ng loob, at kahit na ayaw niyang makisali, si Mason ay teknikal na kanyang subordinate kaya hindi siya maaaring tumayo ng walang ginagawa. Bukod sa lahat ng alalahanin, ang kanyang antas ay papalapit na sa intermediate innate state at sa tulong ni Mason, dapat nilang talunin si Xander. Ang galing! Tuwang-tuwa si Mason. Akala niya ay Supreme Master si John at sa tulong niya, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Xander. Wow! Ang drama pa. Annie, Lacey, tara na at tingnan natin ito. Excited na sabi ni Luisa. Palagi niyang pinahahalagahan ang kaguluhan at tumangging makaligtaan ang drama. Hinawakan niya ang mga kamay ni Annie at Lacey at nagmamadaling lumabas ng bar na sinundan sina Mason at John. Nang maramdaman kung ano ang mangyayari, ang ilan sa mga customer ay nagmamadaling nagbayad ng kanilang mga bayarin bago umalis, habang ang ilan sa mga mas matapang ay nagtungo sa labas, kabilang si Joseph. Kahit na nagpakatanga siya kanina, si Luisa ay sadyang napakaganda para sumuko siya. Hanggat nakahanap siya ng paraan upang makuha ang kanyang numero, magkakaroon siya ng mga trick para magbago ang isip nito. Sa labas ng hotel, hinarang ng 12 sasakyan ang buong pasukan sa bar, at huminto sa gitna ang isang itim na marangyang kotse. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Ang lalaki ay tila nasa edad 40 at may hugis screw sa kanyang pisngi. Ito ay ang Winged Tiger, Xander Long. Sa kanyang gilid ay dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tao, at sa likod niya ay 40 lalaki na nakatayong marahas na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Sabay-sabay na lumabas ng bar sina John, Luisa, Mason, at ang kanyang mga tauhan. Natigilan ang dalawang grupo. Si Joseph at ang iba pang mga customer ay nakatayo sa isang ligtas na distansya upang panoorin sila. Xander Long, teritoryo ko ang Blue Moon Bar. How dare you bring all these people here? Nagdilim ang ekspresyon ni Mason sa naglalakihang grupo sa kanyang harapan. Mason, mag-cut na tayo. Hinayaan ko lang kayong mamuhay ng malayo bilang paggalang sa Haring Timog. Ngayon, wala ka ng gamit sa kanya at oras na para ayusin natin ang score sa pagitan natin. Mayabang nangumuso si Xander habang nakasandal ang dalawang kamay sa likod. Mayroong dalawang hari sa mundo ng mga gangsters na namuno sa underground na kapangyarihan ng Palanan City. Hinawakan ng dalawang hari ang dalawang hati ng lungsod na may ilog na naghihiwalay sa lungsod mula sa direksyong hilaga-timog bilang paghahati sa pagitan ng kanilang mga teritoryo. Ang mga hari ay kilala bilang Hari sa Timog at Haring Hilaga, na parehong may hawak na pantay na kapangyarihan ng mga tulad ng weak group, at bahagyang hindi gaanong maimpluwensyahan kumpara sa 4 major families. Ang 4 na tigre at Felix, Leopard, Monite ay kumilos bilang mga baron sa ilalim ng mga hari at ang 4 na tigre ang may pinakamaraming kapangyarihan sa iba. Ang mga miyembro ay binubuo ng pababang tigre, ang Winged Tiger, ang Great Maned Tiger, at ang Laughing Tiger. Ang Descending Tiger, Mason, at ang Great Maned Tiger ay tapat sa Southern King at nag-aalok ng kita mula sa kanilang mga teritoryo bawat taon bilang kapalit ng proteksyon. Samantala, nasa ilalim ng pakpak ng Northern King ang Winged Tiger, Xander, at ang Laughing Tiger. 278. Habang ang mga teritoryo ni Mason ay nagsasapawan sa ilan sa Xander, nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng dalawa sa loob ng maraming taon habang sila ay nag-aaway sa mga teritoryo. Si Mason ay may 8 lugar sa ilalim ng kanyang kontrol noong una, ngunit ang kanyang antas ng kapangyarihan ay tumigil sa paglaki mula nang siya ay nasugatan ni Xander 6 na taon na ang nakakaraan, na nakita ni Xander bilang isang pagkakataon upang dahan-daang kainin ang kalahati ng mga teritoryo ni Mason sa mga nakaraang taon. Sa kasalukuyan, si Mason ay naiwan lamang na may 3 pangunahing lugar sa kanyang pangalan. Buti na lang at nasa kanya ang proteksyon ng Southern King at mabagal lang ang paggalaw ni Xander para sakupin ang kanyang mga teritoryo sa halip na patayin siya kaagad.
Gayunpaman, dahil sa pagliit ng kanyang mga teritoryo, ang tubo na kayang ibigay ni Mason sa Southern King ay bumaba at dahil nabigo siyang lumakas ng higit pa sa mga taon, hindi na siya kasing halaga ng Southern King. Siya ay isang tao lamang na nagtrabaho para sa hari sa Timog at nang walang anumang halaga na maibibigay, siya ay naging isang sangla na madaling itapon. Hindi na nag-aalala tungkol sa Southern King, nagpasya si Xander na patayin si Mason at lutisin ang kanilang mga sama ng loob. Gusto mo akong patayin? Xander, baka namatay na ako kung dumating ka ilang araw na ang nakalipas. Pero huli ka na. Sumabog si Mason. Tumatawa, natutuwa sa kamangha-manghang paraan ng tadhana. Naghintay si Xander ng maraming taon para patayin siya at pinili ang araw kung kailan tinulungan si Mason ng Supreme Master para kumilos. Sa pag-alalay sa kanya ni John, hindi man lang natakot si Mason kay Xander. Huli na. Parang hindi naman. Bakit, sinasabi mo bang may mga pakulo ka pa? Pinaikit ni Xander ang kanyang mga mata, bahagyang nagulat sa pagtitiwala ni Mason. Tama iyan. Si Mr. Walker narito ang dahil ko. Itinuro ni Mason si John na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha, natutuwa na sumuko siya kay John sa tamang panahon, kung hindi ay hindi siya makakaligtas sa araw na iyon. Ikaw. Ikaw ay John Walker. Nagulat si Xander nang tumingin siya. Nakatanggap lang siya ng request mula sa Sullivan family na alisin si John Walker kasama ang lahat ng detalyadong impormasyon at mga larawan ni John, kaya nakilala siya kaagad ni Xander. Kilala mo ako. Itinuro ni John ang sarili sa gulat. Hindi niya nakita noon si Xander at hindi niya maintindihan kung paano siya makikilala ni Xander. Hindi sinagot ni Xander ang tanong niya at pasimpleng humagalpak ng tawa. Magaling. Hindi ko na kailangan pang hanapin ka. Mason, ikaw at ang iyong kaibigan ay mapapahamak ngayon. Lalong naguluhan si John sa sitwasyon, ngunit ang isang bagay na naintindihan niya ay tinutumbok din siya ng kalaban na nasa harapan niya. Xander, tahol kayo. May sasabihin ako sayo. Si Mr. Walker ay isang Supreme Master at kaya kanyang durugin tulad ng ginagawa niya sa isang langgam. Ngumisi si Mason habang nakatingin kay Xander na parang tanga. Isang martial artist na nakarating na sa kaharian ng Supreme Master. Seryoso. Nalaglag ang panga ni Mr. White. Bilang isang martial artist, alam niya kung gaano kalakas ang isang Supreme Master at kung gaano sila kabihira sa Palanan City anuman ang edad. Kahit na sa mas lumang henerasyon, ang Supreme Masters ay umiral lamang sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. 279. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakababa ni Mason sa harap ni John. Ito ay dahil si John ay isang Supreme Master sa murang edad. Bukod kay Mr. White, nataranta ang lahat. Bilang mga ordinaryong tao na walang malalim na kaalaman sa martial arts, wala silang ideya kung ano ang Supreme Master. Parang nakakatakot, ngunit wala silang malalaman kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Si Luisa naman ay nakasimangot habang nakatitig kay John. Mason, kakasabi mo lang ba na ang brat na ito ay isang Supreme Master? Itinuro ni Xander si John na may kakaiba sa mukha, bago humagalpak ng tawa. Nakuha niya ang lahat ng detalye tungkol kay John at alam niyang ulila si John, para sa, wala, at hindi man lang siya martial artist. Kung isa sa alang-alang ang edad ni John, kung siya ay tunay na Supreme Master, siya ay kilala bilang isang pambihirang talento sa mga taong kaedad niya, ngunit hindi narinig ni Xander ang pangalan ni John. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa katotohanan na hindi maaaring maging Supreme Master si John. Anong tinatawa-tawa mo, Xander Long? Galit na sigaw ni Mason. Naghinala siya noon, dahil napakabata pa ni John para maging Supreme Master. Gayunpaman, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan nang matulungan siya ni John na lampasan ang pagbabara sa antas ng kanyang kapangyarihan ng napakadali. Kung hindi Supreme Master si John, hindi niya posibleng taglayin ang mga ganoong kakayahan at naniwala si Mason kay John. Nang buong puso niya. Natatawa ako kasi ang tanga mo. Kinuha mo lang ang isang random na lalaki at tinawag siyang Supreme Master para takutin ako. 3 taong gulang na ba ako? Ngumisi si Xander. Maniwala ka sa kahit anong gusto mo. Pinaalis siya ni Mason at bumulong, Mr. Walker, ipaubaya ko na sa iyo si Xander. Ang dalawang lalaking nasa tabi niya ay nakarating na sa initial innate state at haharapin ko sila. Pero,
Napanganga si John. Akala niya ay makikipagtulungan si Mason sa kanya para talunin si Xander, hindi inaasahan na may mga subordinate si Xander sa initial innate state. Alam ni John na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Xander mag-isa. Pumunta ka. Wasakin ang dalawang iyon. Ngumuso si Xander at agad na sumugod ang dalawang lalaki sa tabi niya papunta kay Mason at John. Tuwang-tuwa ang ibang mga tulisan. Ito ay isang sibilisadong lipunan pa rin kaya kahit na ang mga gangster ay hindi maaaring makipagsapalaran sa paggamit ng mga armas, dahil ang anumang malakihang casualty ay maaaring humantong sa gulo. Kaya, karamihan sa mga salungatan sa pagitan ng mga gang ay madalas na naisaayos sa pagitan ng mga martial artist. Ang iba pang mga mandirigma at thug ay naroon lamang upang magsaya at maglinis pagkatapos. Magaling. Ngumisi si Mason at tumalon para pigilan ang dalawang lalaki. Siya ay nasa intermediate innate state. Paano ito posible? Nang maramdaman ang totoong daloy ng enerhiya kay Mason, nagulat si Xander. 300. Hindi niya inaasahan na maabot ni Mason ang antas ng intermediate innate state at nahuli siya ng walang bantay. Mason, siguradong naitago mo ng mabuti ang iyong tunay na kapangyarihan sa mga nakaraang taon. Mukhang kailangan kong gawin ang lahat ngayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Xander nang tumindi ang mamamatay tao na udyok sa kanyang mga mata. Naabot ni Mason ang parehong antas na tulad niya at kinailangan niyang alisin kaagad si Mason, o baka ipagsapalaran niyang lumakas pa si Mason sa hinaharap. Mr. Walker, ipaubaya ko na sa iyo si Xander. Pabulalas ni Mason habang pilit na pinapaatres ang dalawang lalaki. Bilang isang martial artist sa intermediate innate state, maaari niyang harapin ang dalawang lalaki sa kanilang initial innate state na may kadalian. Hanggat tumulong si John na talunin si Xander, kumpiyansa si Mason na kaya niyang paikutin ang mesa. Pero ako, ungol ni John. Sa puntong ito, huli na siya para tumakbo. Sa kasamaang palad, malapit na niyang maabot ang intermediate innate state at kailangan lang niyang pigilan si Xander ng buong lakas, para makipagsanib puwersa si Mason sa kanya kapag natalo niya ang dalawang lalaki. Kapag nagtagumpay silang magkapit kamay, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong talunin si Xander. Brat, ikaw muna. Mariin na ipinikit ni Xander ang kanyang mga mata, bago nagpakawala ng kamao para puntiryahin si John para makasama niya ang kanyang mga tauhan sa pagtutok kay Mason. Ang lakas ng loob mong tretuhin si Mr. Walker nang walang respeto. Pagbabayaran mo ito. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang figure ang lumitaw sa harap ni John mula sa manipis na hangin, bago humarap sa kamao ni Xander. Bomb! Kasunod ng nakakabinging ingay, pinalipad si Xander. Napaatras siya at namutla, bago dumura ng isang subo ng dugo. Mr. Shear. Laking gulat ni John nang makitang nakatayo sa harapan niya ang kapatid ni Cynthia na si Harvey. Mr. Walker, sinong mag-aakala na magkikita tayo ng ganoon kaga? Magalang na yumuko si Harvey sa John. Pinagaling ni John ang kanyang lola at nailigtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae hindi pa nagtagal, kaya may utang si Harvey kay John. Harvey Shear ng Shear family. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Xander nang maaninag niya ang tao. Sino ang nakabangga sa kanya? Kahit na ang Shear family ay pinananatiling mababa ang profile at ang mga miyembro nito ay bihirang magpakita ng kanilang mga mukha, si Harvey ay sinasabing ang pinaka-talented sa kanyang henerasyon at kilala bilang isa sa pinakamalakas na martial artist sa Palanan City. Bilang isa sa mga pangunahing manlalaro sa board, hindi kahirapan na nakilala siya ni Xander. Hulaan mo kung tutuusin ay hindi ka masyadong clueless, ngumuso si Harvey. Mr. Shear, wala akong personal na sama ng loob sa iyo. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Matalim na tanong ni Xander na naguguluhan kung bakit paprotektahan sila ni Harvey bilang isang hamak na tao. Ayon sa datos na natanggap ni Xander mula sa pamilya, si John ay isang ulilan na walang mga kasanayan at kilala bilang isang walang silbi, habang si Harvey ay ang panganay na anak ng Shear family. Ang dalawa ay kabilang sa dalawang magkaibang mundo at hindi lamang si Harvey ang nanindigan para kay John, ngunit ginagalang din niya si John na mahirap para sa sinuman na maniwala sa kanilang nakikita. Ginagawa ko lang ito dahil gusto ko. May problema ka ba dyan? Napangisi si Harvey, ayokong mag-aksaya ng oras sa isang taong kasing baba ni Xander.
Mr. Shear, baka galing ka sa isa sa mga major families sa Palanan City. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.